Dito sa What the F Podcast, walang murahan. Usapang facts lang. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood. We're back and we're here with a new episode of What the F Podcast. I am Rowan, or you can call me Ro, at kasama ko ngayon ang mga fellow Verifast reporters ko na sina... Hi, I'm Val Noval. And hi, I'm Mon Kali. Okay, so new episode ng What the F Podcast. Yes. At hindi lang siya basta-basta new episode because it is a special episode dahil today, i-discuss natin ang isa sa mga reports na pinublish namin sa Verifiles under the massive project of the Earth Journalism Network ng Internews. So ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa malalaking flagship infrastructure projects ng Marcos administration na magsa-start na ang construction next year. Sabi nila. Yes. Hopefully. And recently lang din, na-sign na ng Pilipinas at ng South Korea yung Memorandum of Understanding. So sinasabi na talaga nilang tuloy na ang construction nitong project na to na walang iba kundi ang Panay-Guimaras Negros Interlink Bridge or yung PGN Bridge. As we continue to strengthen our infrastructure and development cooperation, we have signed a Memorandum of Understanding on the Panay-Guimaras Negros Island Bridges project. That is also another long bridge that we are doing. That's what happens is you open to business, you open to all of the opportunities, a place that did not have that access before. One of its kind, ganyan nga inilarawan ng DPWH ang nasabing bridge project na to dahil na rin dun sa isang layon nito na ipag-connect ang tatlong islands sa Western Visayas na nangangako, kumbaga may goal or purpose na magkaroon ng improved economy para sa mga residents ng Western Visayas at kasabay na rin dito yung easier travel and easier transport of goods. Pero paano kung yung ambitious project na to ay nag-usad pagong dahil sa pagpapalit ng funder at tinututulan dahil sa pangambang epekto nito sa isang endangered marine mammal na kung tawagin ay Irrawaddy dolphins? So, familiar ba kayo sa Irrawaddy dolphins? Kayong mga nanonood? Kasi ako personally, una ko lang na rinig yung Irrawaddy dolphins last year nung mayroon ako nabasang press release ng Mangrove Matters PH. So, shout out kay Sir Matthew Tabilog na isa sa mga na-interview ko before. They were also protesting the construction ng bridge dahil daw sa epekto nito sa Irrawaddy dolphins. That was the first time na narinig ko yung Irrawaddy dolphins na yun. And I'm sure yung mga nanonood din sa atin ngayon, mga nakikinig sa atin, baka ngayon lang nila nabasa or narinig yung Irrawaddy dolphins or kung nabasa nila yung report natin about it, baka dun lang din nila nalaman kung ano yun. So, ano ba, Mon? Gaano ba ka-importante yung Irrawaddy dolphins? Ano ba siya? Actually, sa akin kasi, first time ko lang din narinig yung Irrawaddy dolphins nung nagsimula na tayo ng research natin on this project. Pero yung mga locals doon, na nakatira doon sa Bago City, sa Negros Occidental, matagal na talaga nilang alam na merong Irrawaddy dolphins doon sa lugar nila. So yung Irrawaddy dolphins kasi, isa siyang species ng dolphin na hindi siya karaniwang kagaya nung nakikita natin na dolphin na may mahaba na snout. Bilog yung round yung head niya. So, yun yung unique na characteristic niya. And isa pa doon, sa Southeast Asia lang siya nakikita. Yeah. And isa yung Philippines sa mga countries dito na merong Irrawaddy dolphins. And dito sa atin, 4 lang yung areas na meron nun. And isa nga yung Iloilo, Guimaras Strait. So, yung waters na nakapaligid doon sa Iloilo, Guimaras, and Negros Island, doon merong Irrawaddy dolphins. Pero, yung mga locals doon, ang sabi nila, doon daw talaga na mamalagi yung Irrawaddy dolphin, doon sa may Bago City and sa Pulupandan sa Negros Occidental. Kasi yung core habitat nila nandoon. And helpful naman sa kanila yon na nakikita nila yung dolphins kasi in their case, ginagamit nila siyang sign na may, pag nakita na raw nila yung dolphins na palangoy-langoy na doon malapit sa kanila, may paparating na raw na hipon season. Kasi yung mga Irrawaddy dolphins, yung kinakain niya, mga isda and mga hipon. So kapag nandyan na sila, sign yun ng mga fisher folk na, ayan na, andito na yung mga hipon na huhulihin natin. Ganon. Pero 'di ba kasi ayun nga nabanggit mo rin kanina na
4 locations lang yung makikitang habitat ng mga Irrawaddy dolphins. And that also poses kasi an issue din. Dahil internationally, ang Irrawaddy dolphins ay considered as critically endangered animals, specifically sa Iloilo-Guimaras Strait. Yeah. But the thing is, yun nga ang reason kung bakit nagpaprotesta ang ilan sa mga environmental advocates, marine mammal advocates, ay dahil ang PGN Bridge na balak i-construct next year na ay pwedeng makaapekto sa kanilang core habitat. The Pulupandan Bago area as the feeding ground, socialization ground, and also calving, mating grounds. So that is a that environment, that habitat is very critical to the existence of the Irrawaddy dolphins there. So kapag doon tumama yon doon sa exact location kung saan sila nakatira, yun, possible na pinangambahan nila na totally ma-extinct na yung 6 to 13 na nga lang na natitira na Irrawaddy dolphins doon sa area na We yun. found out na maski pala dineclare na sila sa international ng IUCN na critically endangered. Itong particular Iloilo and Guimaras population. Yung ating Philippine government parang okay. So yun nga, sa narinig natin yung sinabi ni Ma'am Trixie, no? Isa sa mga problems din ng mga environmentalists dito sa Philippines yun na sa IUCN internationally okay, critically endangered si Irrawaddy dolphin. Pero dito sa Pilipinas hindi siya na-recognize as critically endangered. So yung problem na yon may effect din siya kasi hindi marirecognize yung isang area as critical habitat kung yung species na nandoon ay hindi naman Threatened. recognized as endangered. Yan. So, yun din yung problema nila. And isa pa doon, yung mga agencies kasi na in charge sa preservation or protection ng mga species natin, iba-iba kasi siya eh. So, kapag species ka sa lupa, terrestrial species ka, DENR ang bahala sa'yo. Pero kapag marine species ka or aquatic, kagaya ng Irrawaddy dolphins, BFAR ka naman. So, yun yung isang pinopoint out din ng mga environmentalists natin na parang iba-iba yung agencies na in charge. So, kapag halimbawa, ayan, gusto mong i-declare yung isang area as critical habitat for them, iba-iba pa yung lalapitan mo. So, isa yun sa mga bottleneck na pinopoint out nila na nagiging dahilan bakit ang tagal mag-declare ng isang species as endangered and ang tagal din mag-declare ng isang area as a critical habitat. To have a critical habitat established, you have to have the approval of all the barangays and all the LGUs here. And it might take a long time to do that, and by that time the bridge might have already been completed. Saka yung isa pa rin yung nabanggit rin natin sa story na kahit yung isang site, like for example nitong sa Bago City, Pulupandan, it's considered as a Ramsar site. Yeah. Right? Kahit ganun, walang existing laws na parang push for kung itong site na to is declared as Ramsar, ay hindi mo pwedeng patayuan ng gantong mga infrastructure na pwedeng makaapekto sa mga marine mammals. So, nabanggit mo na nga yung Ramsar site. Kasi yung may areas kasi na dinedeclare as Ramsar site or wetlands of international importance. Meaning yung lugar na yon may capacity siya na mag-support ng mga endangered species or may mga nakatira doon ng mga endangered species. Kagaya na nga lang doon sa Negros Occidental na yon, nandun yung mga Irrawaddy dolphins. So, merong Negros Occidental Coastland Wetlands Management Area. Yung ano na yon, buong area na yon, considered siya as wetlands of international importance. Ang problema nga, yun nga, bumabalik tayo dun sa issue of international importance. Recognize ka internationally, pero locally, wala kang counterpart. Although, to be fair, dun sa LGUs naman dun, for example, sa Bago City, meron silang ordinance, no, na nire-recognize nila yung area na yon as a protected area. Mag-establish sila doon ng, I think, some 130 hectares na area doon na bawal ka mangisda para lang ma-preserve nga yung mga endangered species na nandun, yung mga Irrawaddy dolphins. Ang kaso, yung ordinance na yon, wala naman siyang power to stop any construction, kagaya ng PGN Bridge. So, wala, matutuloy pa rin siya. Very localized siya. Yun, so, isa it's pa yun. only for Bago City. So, paano kung yung ibang mga LGUs din na part nitong Nokwaka, di ba? Negros
mismo is part of Nakuaka. Yeah. So how about the other barangays, the other Municipalities, LGs? yeah. How about Pulupandan? Yes. In Pulupandan, where the bridge... Kung saan mismo Oo, dadaan. exactly. So, walang power yung pag-declare ng site na yun as Nokwaka para mapigilan yung bridge na merong ang possible impact, negative impact sa Irrawaddy dolphins. Yeah. So, parang that's also something na sana matingnan din siguro ng mga nasa authorities. Paano natin, kasi hindi lang sapat yung declaration eh. We also need an action, an actual plan of conservation of protecting these endangered animals. Yeah. Ayun. Aside din sa Irrawaddy dolphins, and other animal and flora species na pwedeng maapektuhan ng bridge project na to, meron din syempreng human impact ang PGN. And nitong nakaraang October, mga first week ng First week. October, lumipad ang aming team Yes. sa Liganes, Iloilo, particularly sa Barangay Guaan. And we were fortunate to meet their barangay captain, si Sir Albert Katahay. And from him, nalaman namin, kasi for context, yung Barangay Guaan, Liganes, Iloilo actually, is sa kanila magsisimula yung first phase nung project. So, di ba ang goal ng project is to connect the 3 islands. So, for the first phase, connect ng Panay, ng Iloilo, to Guimaras. So, dito siya. Sa may Liganes siya magsisimula. Yon. And, so, napuntahan namin yung Barangay Guaan, where yung 8 lines ng bridge project ay doon itatayo. So, according to Cap Katahay, nagkaroon ng survey of infrastructures affected infrastructures nitong September 24 ata yun to October 1 or 2, yes. I think. Oo. So, katatapos lang actually nung nagpunta kami. And sabi niya, from there, though wala pa yung final list talaga, merong about 79 residential houses or residential houses na maapektuhan. And kasama rin dun actually sa matatamaan ng bridge alignment doon sa Guaan ay yung barangay hall mismo. Yeah. Di ba? Actually, nung ini-interview namin ni Mon, si Cap, dun lang din namin nalaman na maaapektuhan din pala yung bridge. So, we were kind of shocked. And, ayun nga, pinakita niya rin sa amin yung kung hanggang saan ng barangay Yung hall. matitira lang. Oo, talagang katiting lang siya matitira. Yeah. Tapos, we were also fortunate na nasamahan kami ni Cap to actually traverse Yeah. yung buong alignment ng bridge doon sa may barangay Guaan. So, along the coastal road, kasi ngayon, maliit lang siya yung road na yun. Pero, sabi ni Cap, lalawakan pa siya. So, there will be a total of 4 lanes. 4 lanes. Yeah. Yun yung kakain sa barangay hall, yung additional na 2. And kasama dun yung chapel na katabi din ng barangay hall. And yung ibang residential houses na nandoon sa along the coastal Yeah. road. Tapos, actually, ang pinakaano din is makikita mo na kung sino-sino yung mga maapektuhan because of a sticker nandoon. And we were also able to talk to some of the residents there, particularly si Sir Hervana. And, ayun, siguro ang pinakatumatak lang sa akin is yung parehas silang sentiment ni Cap Katahay when it comes to the construction of the bridge. Wala tayong magagawa dahil ang proyekto ito sa nasyonal. Malungkot kasi matagal na kami dito. Mula pagkabata namin, nandito na kami. 70 years. Ayun, malungkot pero tinatanggap na lang nila. Ganun yung parang naging overall sentiment ng mga residents ng barangay Guaan, Liganes nung nagpunta kami doon. And since yun nga, national project sila, ito pala, feeling nila wala na silang pwedeng magawa for their displacement. So, ayun, nung nakausap naman namin yung LGU ng Liganes and even CAP, ang sabi naman is, right now, wala pang relocation plans for them kasi naghihintay pa nung final report from the katatapos lang na survey and they expect it to arrive siguro mga November. So, ayun,
Ngayon, yung mga residents ng Guaan, they're just hoping and praying na sana sa road to progress na to, hindi sila maiwan. Hinihiling na lang nila na sana kahit yung sapat na payment and tamang payment, makakuha sila. Lalo na mawawala sa kanila yung tahanan na katulad ni Sir Herbuana na 70 years since Oo. kabataan niya, nandun na siya. Pati yung sari-sari store nila, mawawala. Matatamaan. Oo. Gaya nga nung nabanggit mo, Rono, na meron naman ng patches of progress doon sa project. Pero kung titignan natin in the bigger context, makikita na marami ng delays na nangyari sa project na ito. Kasi so far sa ngayon, 'di ba, nabanggit mo na meron ng mga surveys, nagkakaroon na rin ongoing yung DED or yung Detailed Engineering Design phase ng project, and as of August nga, 45% na yung completion for Section A. Pero yun, kung titignan natin, matagal nang na-delay tong project na to kasi Kailan ba yung first dapat initial Oo. na start ng construction? dapat nag-start na siya 2 years ago base sa feasibility study na natapos 5 years ago. So, di ba, dun pa lang malalaman mo na may delay. Pero ano nga ba yung nag-cause ng delay na yon? Yun yung isa sa mga trinay nating sagutin doon sa report. And ang unang ang main cause nga doon is yung change in funders, at ikalawa, yung bidding delays. So, gaya nung mga nasabi sa interviews natin, no, both sa DPWH or dun sa mga locals, matagal nilang naririnig yung project na to. Matagal nang may plano yung government for this. Pero, nung 2017 siya officially na-include sa infrastructure flagship projects ng government. So, that was still under former President Rodrigo Duterte's administration. Tinatawag pa ngang build yung infra project that time, no? And then, nung pagkaupo ni President Bongbong Marcos, na at that time, continuity din yung slogan, inad naman niya yun sa IFPs niya na tinawag niyang Build Better More. So yes, di ba? Build lang ng Build lang ng build. Not the builder. Aha. Pero yun, noong 2018, unang nakatanggap ng grant, nota, grant siya, not loan, from China ang Philippines para sa feasibility study ng PGN Bridge. And ang gumawa nga ng FISIB na to ay yung Chinese company na CCCC Highway Consultants Company. And sila din yung nag-exclude ng Irrawaddy Dolphins. Thankfully, and as they should, inad naman ng DPWH yung Irrawaddy doon sa revised environmental impact statement report nila na na-obtain lang natin this year. Diba? Going back, nung administration ni Duterte, kapansin-pansin yung preference ng government sa Chinese funders. So, sobrang daming China-funded projects at that time. Pero, kasabay nun, marami ring nag-raise ng questions pagdating sa mga terms ng mga loans and yung mataas na interest ng Chinese loans compared sa other foreign funders. Kaya nga, in-interview din natin si former Bayan Muna representative, Nery Colmenares, no, pagdating dito. And diniscuss nga niya kung ano-ano yung dangers ng Chinese loans specifically. So, una, mataas yung interest rates. Ikalawa, sila ang pumipili ng contractors. And lastly, yung law na magre-regulate kapag nagkaroon ng dispute between two parties ay Chinese law. So, that was according to Colmenares. And ang isa pang question na ni-raise niya was, so, kung nilipat na sa Korea yung project, does that mean na wala ng dangers or red flags dun sa loans? Definitely not. Kasi in general, for Colmenares, government should avoid loans at all costs. Nag-raise nga siya ng 3 ulit na reasons for that. So first one, yung priority sa mga projects ay distorted. So, ganito yung example niya. For example, meron kang 10 essential projects, tapos pang 11 mo lang yung PGN Bridge, let's say. But since umutang ka na para dun sa pang 11 mo na project, yung funds mo sana na gagamitin doon sa 10 essential projects, mahihila na yung iba doon para doon sa pang 11 na hindi naman ganun ka-essential. So, basically, yun yung explanation niya pagdating sa distorted prioritization ng projects. And then, ikalawa, yung transparency of loans. Since medyo mahirap-hirap nga i-check kung saan nga ba napupunta yung mga loans na babayaran naman ng mga Pilipino pagkatapos. And later on, madidiscuss natin yung transparency, no? Sa mga susunod pa.
Yeah, baka medyo matagal-tagal din yon. And lastly is yung lenders in possession. Kasi nga, marami silang ini-impose sa atin, yung mga lenders na to. And ang term pa ni Colmenares doon is, hawak sa liig yung mga pinapautang nila. So, yun yung mga dapat isaalang-alang ng government natin, no? Lalo na kung masyado nang nagre-rely sa foreign fundings para i-bankroll basically yung mga infrastructure projects natin. And balikan lang natin yung CCCC Highway Consultants Corporation. Sino nga ba sila, no? Kung siguro sa ibang listener natin or readers natin na madalas magbasa ng infra-related reports, baka medyo familiar na sila dito sa CCCC since maraming projects ang binibigay dito, lalo dun sa mother company niya na China Communications Construction Company. But, nung chinek natin yung background nila, napag-alaman nga natin na CCCC was debarred by World Bank and was blacklisted by the United States. 'Di ba? So, nung 2011, yung World Bank, dinibar niya yung CCCC for fraudulent practices sa Phase 1 ng Philippines National Roads Improvement and Management Project. So, hindi sila pwedeng, hindi sila eligible to work for any World Bank finance road or bridge projects hanggang January 2017. And then, comes 2020, yung United States naman, blinacklist niya yung ilang subsidiaries ng CCCC para sa role nila nung land reclamation and militarization dun sa ilang areas or dun sa ilang features sa South China Sea. So kung mababasa mo yung mga yon, medyo mapapatanong ka rin, no, kung bakit nga sila? bakit sila pa rin, Oo. 'di ba? Pero yon, despite the records ng mother company and yung subsidiaries nila, they still enjoy yung CCCC, they still enjoy the government's trust. Marami silang infra projects sa country like yung Binondo Intramuros Bridge, yung Davao City Expressway, and yung Bukana Bridge na sa Davao City rin. Mapapaisip ka, no, attracted ba tayo sa red flags? Di ba? Okay, yes, I don't know. Yes. Pero yun, however, iniwan nga sa ere ng China Kaya. yung PGN Bridge. Ayan. Tayo. Na-ghost, left hanging. So, bakit nila tayo ginos? So, bakit tayo ginos? Isa rin yun sa mga tanong na trinay sagutin ng report natin, no? Pero yun, banggitin ko lang na hindi lang naman PGN Bridge yung na-drop na project na supposedly is ipa-fund ng China. Kasama na rin dito yung Mindanao Railway, yung South Long Haul, and yung Subic-Clark Railway. So, very valid yung tanong ni Mon kung bakit nga ba na-drop or bakit nag-withdraw. Noong 2020, sinabi naman ni former Senator Franklin Drilon na nawalan ng interest yung China and possibly daw yung reason was the COVID-19 pandemic. But lumabas din yung mga agam-agam na posible kayang dahil dun sa escalating geopolitical tensions between Philippines and China, yung reason ng dropping. We We don't know, but we asked Yeah, DPWH. And the answer is? They did not deny or confirm if related ba sa geopolitical yung pag-drop. Yun yung according kay Engineer Benjamin Bautista na Project Director ng DPWH Roads Management Cluster 1. So yung RMC1 po, sila yung nag-handle sa lahat ng foreign assisted isa sa mga nag-handle sa mga foreign assisted infrastructure projects. So yun, pagkatapos naming tanungin yung dropping, kung ano yung thoughts nila doon, sinabi naman ni Benjamin na confident pa rin yung DPWH at that time na magpupush through yung project. Kasi nga, yung Philippines, marami raw developmental partners. Maraming friends. Yun, development partners, maraming friends. Very friendly. Yeah. Ayan. So, nung 2021 na nga, nagsimula na yung discussion between the Philippines and South Korea dun sa pagbabankroll ng project. And then, comes 2022, nagkaroon na ng agreement para doon sa engineering services. Pero mapapaisip ka, no, na since nalipat na sa Korea, ibig sabihin ba nun wala nang delays or magiging smooth sailing na? Baka may ganung expectation. But it was not the case. Kasi nagkaroon pa rin ng delays, lalo na dun sa first bidding para sa DED and tender services na nag-fail noong September 2023. Though, according naman sa reports, dahil daw nag-exceed yung bid price doon sa loan proceeds and contract estimates. So, hindi kakayanin ng budget, basically, yung pinopropose ng contractors at that time.
But then, nagkaroon ng rebidding and then 3 months later, na-award na ngayon sa Yushin Engineering Corp. Actually, joint venture siya. May iba pang Korean companies, pero ang lead dito was Yushin Engineering Corporation. And same way, dun sa ginawa natin sa CCCC, chinek din natin yung background, of course. And yun nga, we also found out na previously debarred din yung Yushin for fraudulent practices naman concerning an aviation project sa Vanuatu noong 2020. And then, na-release lang sila from sanction noong December 2022. Pero eto na nga, yung Yushin, na-shortlist pa rin sila para sa PGN project noong September 2022 kahit na debarred pa sila ng World Bank at that time. And naalala ko yung quote na binigay ni Ma'am Trixie Concepcion ng Earth Island Institute. Sinabi niya, nilaikan niya yung pagtitiwala ng government sa contractors or sa foreign companies na may previous track records ng anomaly sa pagpili sa online sellers na may bad review. 'Di ba? So ang tanong niya doon is, bibili ka ba or magtitiwala ka ba sa isang seller na may bad reviews? Ganun niya kadali. Ganun yung analogy niya basically. Which makes sense, right? Kayo ba, bibili ba kayo sa isang seller na may ganung reviews? No, kasi hindi, nakaka-10-10 lang eh. So, pagtingin ka, di ba, ng products online, titignan mo kasi talaga yung reviews kasi syempre gagastos ka ng pera mo eh. Eh yung ginagastos naman natin sa binibili natin, hindi naman umaabot ng bilyon-bilyon yun. So imagine, lalo na kung ganito kalaking pera yung ilalabas natin, di ba dapat talaga tignan natin yung records ng mga projects. Kasi hindi biro yung pera na yun and hindi lang naman sila yung magbabayad, tayo rin. So, yeah. Oo, and actually hindi lang naman to directed sa CCCC or sa Yushin, but in general, no, yung mga pinagkakatiwalaan ng government natin dun sa pera ng mamamayan. Kasi yes, loans to, pero tayo rin naman yung magbabayad pagkatapos, 'di ba? And just to mention, chinek din natin yung laman ng contract. Actually, nakakuha kami ng full contract ng yes, thank God. Para sa DED lang to and tender service since wala pang ang contract for the construction. And meron kaming ilang mga na-notice, no, na possibly red flag. So yung una is may difference yung number of experts, yung foreign experts versus local experts. Sa contract's estimated staffing requirements, magkakaroon ng 1,442 foreign experts na maha-hire during the preliminary engineering design, DED, and technical assistance phases. So yung 1,442 na to, this is 4 times more than just the 342 local experts na ma-employ during the same period. Ang laki nung difference, di ba? Yung mga ganitong projects, ang ibinibida ng gobyerno madalas is that employment para sa mga Pilipino. Oo, pero kung titignan mo yung contract, bakit ganun naman kalaki yung difference, 'di ba? And then ikalawa, hindi lang yung difference nung dami, but doon sa payment. Kitang-kita na kahit same position yung foreign expert and yung local expert, mas mataas pa rin talaga yung makukuhang lump sum ng foreign experts natin. Although, we've also followed up with DPWH kung ito ba isang standard practice sa mga foreign-funded projects, and even yung isang tanong kanina kung bakit na-consider pa rin yung Yushin kahit na may World Bank debarment at that time. Pero hindi pa nila tayo nasasagot sa kasalukuyan. We're still waiting. We're waiting and waiting and we've been waiting. Yes, we've been We've done waiting. a lot of waiting throughout this research. And I think all of us can agree kasi na isa rin yun sa mga naging problems or challenges na kinaharap namin when we were doing or conducting our research for this story. Yun nga, yung nabanggit kanina, paulit-ulit, the transparency. Yeah. And I think based on our experiences, ang dami nun. Ang Ang dami dami nun. nun. Baka gusto nyo mag-share. ng Sige, mga siguro experience natin. simulan ko dun sa FOI or sa Freedom of Information process no ng government. Kasi for this report, sobrang importante nung revised environmental impact statement and nung complete copy nung kontrata para sa DED and tender assistance. Meron namang na-upload sa DPWH na contract pero hindi siya yung complete eh. I think that was just 5 to 6 pages. Kailangan natin yung special provisions and yung annexes kasi yun naman talaga yung dapat kilatisin ng mga tao. Hindi lang yung general.
But then, as early as May, di ba, nag-file na kami ng FOI request. And sumasagot naman ng mabilis yung FOI ng DPWH. But, in cases like this, para sa mga what they said, or what they call complicated documents, kailangang dumaan sa legal service department nila. And pinadaan namin dun, kaso walang nangyari dahil may problems or internal problems sa staffing. Hanggang sa dinaan na namin siya sa Senate. Senate. So, yun. Next level. Next Oo. level. So, dahil nga medyo na-desperate na kami. Hindi lang na- medyo. Actually, talagang desperate na kami makuha yung document. So, wala kang nangyayari sa DPWH for almost 4 months. So, we tried na magpunta sa Senate. And nagkataon kasi nung time na yun, budget season ngayon eh. Until now naman, budget hearings sa mga department. So, pumunta kami doon that day na nakaschedule yung DPWH for the budget hearing. Tapos, ayun, pinadaan namin sa Senate yung request na baka pwede makuha yung contract for that project. And surprisingly, that same day na sinabi namin doon yun, binigay nila. Nakuha yung contract. So imagine na lang kung hindi tayo dumaan sa Senate, parang gaano pa kaya katagal yung hihintayin natin to get the contract. So Matagal na yung hinintay na. Matagal na yun, Matagal di na ba? yun. And sobrang daming follow-ups na yun eh. Palipat-lipat Pero na. imagine, kaya nilang ibigay nung kapag gano'n Kapag may involved na. na ibang agencies, di ba? Yeah. Parang, or pag Oo. budget mo na yung nakasalalay, parang, That really makes you think how flawed the transparency system sa government. Kahit regardless meron tayong Freedom of Information Act. And just to add lang dun, no, paano na lang na tayo mismong members ng media na kahit papano is medyo mas madali na makakuha ng ganong documents and may mga backdoor ways to do that. Even nga natatandaan ko dun sa Senate hearing, si Senator Cayetano, nabanggit din niya na may mga matagal na siyang hinihinging documents sa DPWH pero hindi nabibigay sa kanya. Paano na lang kaya, ang tanong is, paano na lang kaya yung mga ordinaryong Pilipino na deserve din naman malaman kung saan napupunta yung mga pera nila at kung may napupuntahan ba? 'Di ba? Kung hindi na accessible sa atin, Paano pa na kaya lang sa kanila? iba? Diba? Yeah, that was the question. Siguro, isa rin sa mga naging realizations namin with when doing this project, ako personally, yung una, yung importance din ng local journalism. Kasi this is a story, a Western Visayas story, a story about an infrastructure, a possible infrastructure sa Western Visayas. And ngayon, parang when we did our research, isa sa mga na-encounter namin challenges ay yung talagang pag-communicate with the locals. And that actually made me realize how important the work or the job of the local journalists. And thankfully naman throughout our research, meron hindi lang local journalists, mga local organizations na they helped us, 'di ba, find the right sources, yung mga pwede natin kausapin. And hindi lang dito sa PGN, yung previous story din na we were supposed to write. We were able to talk. We were fortunate to talk to local journalists para mas mabigyan tayo ng information on the issue sa perspective ng someone na from there. So, kung para malaman natin kung what's going on there and on ground, kumbaga. And aside from that, siguro, yung isa rin sa na-realize ko for this, doing this project, is yung importance ng information campaign for endangered species, particularly for this one sa Irrawaddy dolphins. Kasi 'di ba, ay nabanggit natin kanina, very recent lang natin nalaman yung Irrawaddy dolphins, and baka sa ating mga viewers ngayon lang pala nila nalaman yung about Irrawaddy dolphins. And bakit ganun? Parang it's important na meron tayong information campaign sa mga endangered species, kasi katulad nung sa Bago City nung nag-interview tayo doon. Isa siguro sa tumatak din sa akin doon is yung sinabi ng SEMO, yung Environment Management Office nila. yes, si Sir Vic Macias, na-share niya sa amin na noong una, meron talagang parang misinformation about Irrawaddy dolphins. So even the locals don't know kung ano bang importance sa Irrawaddy dolphins, kung anong role nila sa marine ecosystem. Pero nung napaliwanag sa kanila,
mas na-appreciate nila yung mga dolphins. So, kung may ganong misinformation or lack of information sa mga locals pa lang, what more sa atin? And thankfully, we were able to write this report, and hopefully sana meron ding nag-iwan din sa inyo yon ng na tumatak din sa inyo, and sana ngayon mas ma-monitor pa natin yung maaaring mangyari sa Irrawaddy Dolphins, lalo na kung mag-push through yung project. And nabanggit mo na yung siguro reflections on the environmental issues surrounding this project. And isa dun sa mga naalala ko from this doing this research, yung problem kasi with recognizing a species as critically endangered. Kahit kasi yung mga international conservation body recognize yung isang species as ganon, parang wala siyang counterpart recognition sa Philippines, wala rin mangyayari na anything. Kasi basically, Philippines pa rin naman yung mag-i-implement ng kung ano mang conservation or protection measures eh. So sana, hopefully magandang tignan moving forward na kapag sana nag-declare ang isang international body, baka we can streamline that process na parang madali, na parang automatic, or mas may concrete steps na agad re-replicate yung ganong recognition sa Philippines, para din yung mga areas kung saan sila nakatira, yung mga endangered species, at maging sila mismo, mas maprotektahan sila agad. And maiwasan na ganitong mga cases na minsan too late na nalalaman na yung area para na pagtatayuan ng project, meron nakatirang mga endangered species, so too late to act. Andyan na yung project, nandyan na yung pera. So parang magiging sasabihin ngayon ng mga government agencies, parang nasimulan na natin, sayang naman kung hindi itutuloy. So maganda sana kung right from the start, ma-identify na agad yung mga areas na to para maiwasan na, and hindi na matamaan ng ganitong mga development projects yung mga critically environmental areas. Ayun. So, we hope na marami kayong nalaman from our podcast episode. If you're interested to read our whole report, available siya, published po siya sa verifast.org. So, ayun. Thank you so much. Kung meron kayong mga katanungan, comments, just put them down below. So, thank you, and don't forget to like, share, and subscribe. Dito sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.